Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 16 anyos na dalagita, patay matapos umanong gasain ng 3 kalalakihan. Modern jeepney tumagilid sa Santo Tomas, Pampanga. Insidente sa pool sa CCTV. Grass fire sumiklab sa Talahiban malapit sa tulay sa Santa Maria, Ilocos Sur. At lasapin ang mainit na sabaw at linamnam ng bulalo pares sa Mangaldan, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa umano'y insidente ng panghahalay. Sa 16 anyos na dalagita sa Bayambang, Pangasinan, patay matapos umanong gasain ng 3 kalalakihan. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Hustisya ang isinisigaw ng pamilya Barberan ng Barangay Tokok, Bayambang, Pangasinan para sa kanilang 16 na taong gulang na babaeng kaanak na umano'y ginahasa bago pinatay ng 3 kalalakihan. Kwento ng tiyahin ng biktima, pasado alas 11 ng gabi ng Martes, February 18, nakita raw na lumabas ng bahay ang biktimang nakilalang si Jasmine Barberan, subalit hindi nagpaalam. Nakita raw na sumakay ang biktima sa isang tricycle na sumundo sa kanya. Dinala raw ang biktima sa isang abandonadong bahay sa Barangay Sangkagulis. Nag-inuman daw sila, sir, ng oras na yun. Sabi ng yung sumundo sa kanya, pinabili daw siya ng isang alak. Siya lang sir na babae. Ilang metro mula sa likod ng abandonadong bahay na yan, nakita ang tsinelas ng biktima sa bahaging ito. At ilang metro mula rito, nakita naman ang bangkay ng biktima sa bahagi ng manggahan na yon at tinakpan lamang ng sako. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bayambang Police Station ang mga sospek kasama ang 2 testigo. Yung isa, nagalaw niya na yung biktima. Sinagustuhan siya ng victim. Yung isa naman, dahil nainggit, siyempre nakainom na silang 3, gustong maka-score. May ayaw naman ng babae, niya tayo. Pinilit siya ngayon. Pagpupumigla, sinuntok siya, nilagyan ng damit ata yung bibig ng babae. Parang baboy yung ginawa nila sa mga anak ko. Hustiyang inihiling ko lang po. Bigyan nyo ng hustisya ng anak ko. Hindi sila lalabas yan hanggang habang buhay. Sabi ng pamunuan ng Barangay Sangkagulis, nakitaan ng tama sa ulo ang biktima na posibleng pinukpok gamit ang nakitang tubo sa crime scene. Siguro dito na nawalan ng malay. Tapos kasi may nakita kaming tubo doon na ganito kalaki, pinangpukpok sa ulo niya siguro. Sa isang opisyal na pahayag sa social media, mariing kinundina ng pamahalang bayan ng Bayambang ang krimen. Tiniyak ng LGU na gagawin umano nila ang lahat ng hakbang upang makamit ang hustisya para sa biktima. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Mahaharap sa kasong rape with homicide ang 3 mga sospek. Nanawagan kami sa inyo, laging maging maingat at huwag basta-basta sumama sa mga taong hindi nyo kilala o wala po kayong tiwala. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Nabulabog ang mga residente sa pagsiklab ng sunog malapit sa tulay kagabi sa Santa Maria, Ilocos Sur. Sa video, makikita ang malaking apoy sa Talahiban kung saan nadamay ang mga puno. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at panay ang pagbomba ng tubig. Ayon sa BFP, walang nadamay na bahay sa grass fire. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng sunog na nagtagal ng 1 oras. Hindi rin naman naantala ang pagdaan ng mga motorista sa lugar. Samantala, sitwasyon sa mga huling araw ng operasyon ng Baratilyo sa Dagupan City, ating alamin sa live report ni CJ Torida. CJ? Chris, nandito tayo ngayon sa Galvan Street kung saan nakapwesto ang Baratilyo dito sa lungsod ng Dagupan. Makikita natin sa aking likuran, Chris, mga kapuso, na normal pa naman ang kalakalan ng Baratilyo sa huling 2 araw ng operasyon nito. Nakausap natin kanina ang ilang negosyante rito sa Baratilyo at sinabing handa na raw sila sa pagtigil ng kanilang operasyon sa darating na Sabado, Pebrero 22. Pero depende pa raw kung hihingi ang kanilang organizer
na ma-extend ang kanilang operasyon. Pero depende rin yan kung papayagan ng lokal na pamahalaan. Kahit papaano raw, medyo nakababawi naman na raw sa kita ang mga negosyante sa tagal ng kanilang operasyon. Nobyembre noong nakarang taon, Chris, nang mag-umpisa ang operasyon ng Baratilyo dito sa lungsod ng Dagupan. Dahil malapit nang matapos ang operasyon, ang ilang negosyante rito ay nagbagsak na ng presyo ng kanilang bilihin ng halos 50%. Kaya sa mga nais mamili, pasyal na rito sa Baratilyo upang makatipid sa murang presyo. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. 4 na milyong pisong halaga ng fertilizer voucher ipinamahagi sa mahigit sa 1,000 magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Nagtipon-tipon ang mahigit 1,200 na magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan para sa ceremonial distribution ng fertilizer discount voucher mula sa Department of Agriculture. Nasa mahigit 1,400 na voucher ang ipinamigay sa mga magsasaka. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang vouchers ng 4 million pesos. Nasa 3,400 pesos na halaga ng voucher kada isang ektarya ng sakahan ang ipinamahagi. Para ito sa mga magsasakang nagtanim ng palay para sa second cropping season. Mahigit 2,000 ang bilang ng mga magsasaka sa bayan ang mga hindi nabigyan ng voucher, mga nagtanim ng mais, high-value crops at iba pang klase ng gulay. Hindi po sila napasama pero may intervention din po tayo na nakukuha ng mga ganyang farmer, mga corn farmers. Nakakakuha din po tayo ng seeds from the Department of Agriculture. 2 accredited fertilizer dealer ang katuwang ng DA sa programa na isa katuparan ng libreng pamamahagi ng pataba sa mga magsasaka sa tulong ng lokal na pamahalaan. Para mabawasan sila ng gastos. At maraming salamat po sa Department of Agriculture sa tulong na ito. Kasama si Jing Dakanay, CJ Turida, One North, Central Luzon. Ilang bahagi ng Aurora ang nalubog sa baha. Nagmistulang lawa ang isang sakahan sa bayan ng Dilasag. Tumaas din ang tubig sa kalsada kaya't hindi madaanan ng mga motorista. Ang pagbaha sa Dilasag ay bunsod ng maulang panahon dahil sa shear line. Ayon yan sa Pag-asa. Mga kapuso, maraming lugar pa rin sa bansa ang posibleng ulanin ngayong araw. Unti-unti pa rin kasi ang paglakas ng bugso ng amihan, kaya tuloy-tuloy din ang pag-iral ng shear line. Posible ring magdulot ng thunderstorms ang easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi ng Central Luzon ang posible pa ring ulanin, gaya ng Aurora, Bulacan at Tarlac. May mga kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Northern Luzon kasama ang Cagayan, Isabela at Ilocos provinces. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Sinalakay ng mga ahente ng NBI Alaminos District Office ang isang sabungan sa barangay Sasalangan, Sual, Pangasinan hapon noong February 13. Arestado sa operasyon ng 7 katao, kabilang na ang 2 cockpit owner at 2 cashier. Huli rin ang operator, kasador at sentensyador. Ayon kay Attorney Fabian Mativ, agent in charge ng NBI Aldo, Enero ngayong taon nang makatanggap sila ng impormasyon kaugnay sa iligal na sabong sa lugar. Agad silang nagsagawa ng surveillance at nang mapatunayan ang impormasyon, sunod na isinagawa ang operasyon. Walang naipakitang mayor's permit o cockfighting permit ang mga nahuli ng raiding team. Maharap ang mga nahuli sa reklamong paglabag sa PD 449 o cockfighting law of 1974. Wala pang pahayag ang mga nahuli. Isang modern jeepney tumagilid sa Santo Tomas, Pampanga. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report.
Isang modern PUV ang tumagilid sa MacArthur Highway sa bahagi ng Santo Tomas, Pampanga. Base sa investigasyon, pumara umano ang isang pasahero para bumaba kaya bigla ang huminto ang modern PUV. Pero dahil umuulan noon at madulas ang kalsada, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng modern PUV hanggang sa tumagilid ito. Ang sabi, medyo mabilis daw yung PUV na yon dahil bago lang yung ulan, nung pagkapreno, nadulas, nawala ng kontrol. Aabot sa 12 ang bilang ng mga sakay ng modern PUV, kabilang ang driver at konduktor nito. Kahit walang naitalang nasaktan sa insidente, isinailalim pa rin ang mga pasahero sa first aid. Sa mga ganyang highway, siyempre nandun pa rin tayo sa minimum na either 60 to 80. Mayari po ng mga PUVs o kahit anong pong mga sakyan, magingin po, tsaka SOP po lagi natin yung blow baguette. Glam Kalikdam, Dizon, One North, Central Luzon. Mga botante bibigyan ng voter information sheet ayon sa COMELEC Pangasinan. Sundan sa report. Maglalabas ang COMELEC ng voter information list para sa 2025 midterm elections. Ang 4 na pahinang VIS ang magsisilbing gabay ng mga botante. Nakapaloob dito ang kanilang pangalan, lugar at numero ng presinto. Nakasaad din sa VIS ang mga alituntunin sa pagboto at iba pang election reminders. Naroon na rin ang pangalan ng mga kandidato na maaaring gamitin na kodigo ng mga botante. Kasi nga yun yung purpose na may binigay sa kanila para hindi na sila malito sa pagboto. Ang 54 anyos na si Tatay Rico, tubong Binmaloy, Pangasinan, nahirapan daw siyang hanapin ang kanyang presinto noong nakaraang eleksyon. Maganda po yun kasi malaking tulong po yun sa mga botante. Saka hindi ka na malilito sa pagpili ng boboto. Sinimulan ng COMELEC Central Office ang pag-imprenta ng VIS noong Pebrero 2. Ibibigay ito sa mahigit 68 million na botante sa buong bansa. Sa Pangasinan, nasa 2,156,306 na botante ang makatatanggap ng VIS. Posibleng sisimulan ang pagbibigay ng VIS sa Abril. Nilinaw rin ng COMELEC na hindi LGU o mga opisyal na mga barangay ang magdidistribute ng mga ito. Nag-hire kami ng election job order casuals para sila yung mag-distribute. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ngayong dumarami ang kaso ng dengue sa bansa, paalala ng PhilHealth na may benefit package sila para sa mga magkakadengue. Samantala, hinimok ng Philippine Medical Association si Pangulong Bongbong Marcos na aprubahan ang bagong uri ng mga bakuna kontra dengue. Anila, mahalaga pa rin ang pagpapabakuna para maiwasan ang sakit. Ipadadala raw nila ang sulat na ito sa Malacanang ngayong linggo. Malawakang pagpapabakuna sa mga bata isinagawa sa Dagupan City. Silipin sa report. Puspusan ang pagsagawa ng routine at catch-up immunization sa ilang barangay sa Dagupan City. Karamihan sa mga magulang, sinamantala ang libreng bakuna para sa kanilang mga anak. Mahalaga raw na kompleto sa bakunang isang bata para makaiwas sa anumang sakit, lalo na ngayong flu season o panahon na naitatala ang mataas na kaso ng flu. Para hindi siya masakitin. Protektado siya sa mga sakit. Ayon sa Dagupan City Health Office, mahalaga ang pagbabakuna sa mga sanggol na edad 12 buwan pababa upang magkaroon ng proteksyon laban sa anumang sakit. Isa na rito ang pertussis. Kasi po sa season natin ngayon, di ba, sa flu ma'am, ganun po. Lalong-lalo na pagka panganak at birth, hindi pa sila protektado. So, kailangan natin at 6 weeks po pala, at 6 weeks, yun yung first dose na kailangan ipunta na sila sa health center. Tiniyak naman ng City Health Office na sapat ang supply ng mga bakuna. Bahagi ito ng patuloy na pagpapaigting ng National Immunization Program. Ayon sa Health Authority, malaking bagay na suportado ng karamihan sa mga magulang ang immunization program ng gobyerno. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Gulban, One North, Central Luzon.
Laban kontra fake news at pagiging responsableng botante, binigyang diin sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series Visayas Leg. Naritong report. Matapos ang matagumpay na Mindanao leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, sunod na destinasyon ng Visayas sa University of San Agustin sa Iloilo City, ang una sa 4 na venues ng Visayas leg. Malaking tulong ayon kay Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang ibinahagi ng mga speaker upang magabayan ang mga kabataan at komunidad. I hope you will join us in our mission and share with your families, friends, and communities that for this election and beyond, dapat totoo. Ibinahagi ni GMA Integrated News Social Media Manager Hana Patrache ang tamang paraan ng paggamit ng social media. Let us use social media for social good. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions. Kahalagahan ng local news ang binigyang diin naman ni GMA Regional TV News Correspondent Zen Kilantang Sasa. Pay attention to local news and hold your leaders accountable. The more aware we are, the stronger our democracy becomes. Umaasa naman ang University of San Agustin community na sa pamamagitan ng eleksyon, mangingibabaw ang katotohanan. It is a sad reality that this truth, whom we believe, has becoming relative. That when we are not careful of, it will enslave us. Maliban sa mga estudyante ng University of San Agustin, dumalo rin ng ilang senior high school students ng University of the Philippines, Visayas. After learning a lot here in the session, I am more wise and more encouraged to vote. Dinagsa rin ang Santuario de la Salle sa University of St. La Salle, Bacolod. Ipinaalala ni GMA Synergy sportscaster and sports analyst Martin Coach Hammer Antonio na maging wais sa pagboto. You have to pick people that would fight the good fight for us. Tamang leader na may mabuting intensyon sa pagtulong ang dapat piliin ayon sa broadcast journalist na si Susan Enriquez. Pumili ng mga tamang kandidato. Otherwise, kung hindi natin gagawin ito, magpapatuloy ang matinding kahirapan. Naniniwala si broadcast journalist Maris Umali na ang lahat ay may kapasidad na matukoy kung ano ang katotohanan. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri. Sa pamamagitan ng masterclass, mas naging porsigido ang mga estudyante na labanan ng fake news. Be vigilant as well as to be mindful, to be educated enough to choose leaders. Ayon kay Brother Joaquin Severino Martinez, kayang labanan ng fake news kung magtutulungan ng lahat. Our hope and our dreams can come true if we come together and work together. Layunin ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series na kasama namin kayo sa ating Panata kontra Fake News campaign. Because we understand the important role your generation, our generation, plays in helping achieve an honest and truthful election and advancing our commitment to fight misinformation and disinformation. Dumagdag din sa tagumpay ng aktibidad ang ipinamalas na vocal prowess ni The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Nagsilbi namang host si GMA Synergy sportscaster Martin Javier. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 20 anyos na estudyante habang sugatan ang backrider nito nang sumalpok sa closed van sa National Highway sa City of Ilagan, Isabela. Papunta raw ng barangay Baligatan ang mga biktima sakay ng motorsiklo.
Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo at napunta ito sa kabilang lane ng kalsada at sumalpok sa kasalubong na closed van. Ang driver at backrider ng motorsiklo ay agad na dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang driver ng motorsiklo. Habang sugatan at nasa ospital din ang driver ng closed van. Timbog sa bypass operation ng mga pulis at PIDEA ang isang 44 anyos na ginang sa barangay Hero Perez Boulevard, Dagupan City. Nakumpiska mula sa sospek na si alias Canet ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 10 gramo at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Una nang nahuli ng otoridad ang kinakasama ng sospek dahil din sa umano'y pagtutulak ng iligal na droga. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Kung maaari po, hiwasan na po nating ma-involve sa ipinagbabawal na gamot kasi wala po maidudulot na maganda po ito sa ating at sa ating mga kababayan. Tayo po sana yung magbigay ng magandang ehemplo sa mga kabataan natin. Maayos na daloy at sapat na supply ng patubig sa mga sakahan sa Central Luzon para sa third cropping, tiniyak ng NIA Upriis. Sudan sa report. Ininspeksyon ng mga opisyal ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System ang mga irrigation canal at mga solar water irrigation project sa Nueva Ecija. Ito'y para tiyaking magiging maayos ang pagdaloy ng patubig sa mga palayan lalo na sa third cropping. Inaalis ang mga nakabarang lupa na nakakasagabal sa pagdaloy ng tubig. Malaking tulong po ngayon yung aming mga magiging produkto kasi nga maganda po yung tindig ng palay. Malaking ambag po namin sa kakulangan ng bigas sa ating bansa. Sakod ulan lang sir noon. Ngayon may irigasyon na. Medyo gumanda-ganda na yung ari namin. Ininspeksyon din ng mga otoridad ang 4 na bagong solar water irrigation projects kung saan kayang mapatubigan nito ang 20 ektaryang sakahan. 14 ang itatayong solar water irrigation projects sa ilalim ng Division 6 at 4 na sa mga proyekto ay napapakinabangan na ng mga magsasaka. Bawat isang solar water irrigation project ay nagkakahalaga ng 10 million pesos. Kami dito, obligat silang magbomba kaysa gumagamit ng kuryente o kaya crudo. Ito na. Then, ito lang solar ang gagana. Malaking tulong para sa aming mga magsasaka dito na kayang supplyan ngayon ito kasi nung una po, diesel ang engine ang gamit namin, kamahal ng crudo. Nung andito na po ito, medyo malaking tipid po sa amin to kasi libre na siya. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Tikman natin ang sarap at linamnam ng ipinagmamalaking Bulalo Pares sa Mangaldan, Pangasinan. Halina't matakam sa report. 2010 nang magkaroon ng computer shop si Gerald Servas, 39 anyos, tubong Mangaldan, Pangasinan. Malayo sa inaral niyang kursong nursing pero nagsara ang kanyang negosyo nang tumama ang pandemya. Muli siyang sumubok sa negosyo noong 2021 nang magpatayo ng paresan sa Mapandan, Pangasinan. Mother ko po kasi dati po siyang may karinderya so pag nagluluto siya, tinitignan ko po yung mga ginagawa niya. Pero panibagong dagok ang dumating. Ibinenta ng may-ari ang inuupahan nilang lupa na kinatatayuan ng kanyang negosyo. Sa kabila ng mga ito, hindi pinanghinaan ng loob si Gerald. Lumipat sa Mangaldan at itinuloy ang kanyang paresan sa Barangay Salay na ngayon tinatangkilik ng mga customer. Number 1 talaga location. Yung maraming tao? Opo, yung talagang daanan ng tao para madali nila makita yung mga paninda mo. Okay. And then po, yung timpla, kailangan masarap. Isa nga sa bestseller nito ang Bulalo Pares. Simple lang daw naman ang sangkap. Mula sa beef camto, bone marrow at mga pampalasa. At syempre, ang malinamnam na sabaw. 99 pesos lang per order pero 109 kung may kasamang kanin. Masarap po siya. Tapos tama lang po yung pagkakatimpla. Tapos tama lang din po yung pagkalapot. Tapos yung lambot din po, sakto lang din po. Ayon kay Gerald, kasama raw sa tagumpay ng kanyang negosyo ang kanyang mga customer. Kaya tuloy raw ang pakikitungo nila sa kanilang customers with a smile. Sasalubong kang masaya sa kanila para ganahan silang kumain sa iyong kainan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.